Okay, isang malamig at mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ay magsimula na sa ating gagawain ng Panginoon, ating pananambahan, at tumayo na po ang lahat. Buksan ang ating banal na kasulatan. Dito po sa Nehemiah, chapter 8, verse 10c. Are you there? Okay, sabay-sabay po nating basahin. Bible says, Nehemiah 8:10c, for the Lord of the Lord is your strength. Tayo sa manatiling natin. Panginoon, salamat po sa kapila ng ulan at kaapalan sa buhay. Kami po yung lahat ay naririto para pakinggan muli ang iyong tinig. At buksan mo ang aming taina. Pakita mo sa aming katotohanan ng iyong mga salita. Aming spiritual eyes ay buksan mo. At sakali may kasalanan, maaaring maging hadlang. Pang di namin madinig yung mensahe ay pinapayag po namin sa iyo. Cleanse us with your precious blood from all our unrighteousness. Lord, abutin mo po kami sa aming naroroon. At nawa, ang mensaheng ito ay hindi na para karagtagang kaalaman, kundi ito ay maidapat po namin sa aming buhay. At kami yung unang maging beneficiary po nito, Diyos. Tinigin namin na attentive listening sa iyo sa anumang distraction ng away sa aming kapaligiran, sinasaway po namin siya sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siya huwag maagampala sa aming pananambahan. In Christ's name we pray. Thank you and visit. So yun nga po ang ating pag-uusapan. May 6 na bagay na ginagamit ng kaaway or the devil himself at ninanakaw ang ating kakalakan. Sabi ng talata, the joy of the Lord is our strength. Kanina narinig ko sa Sunday School, no? Ang joy ay isa sa siyang nakuha ng Banal na Espiritu. So maliban na isang Kristyano ay puspos ng Banal na Espiritu, hindi po siya kakikitaan ng ninakagalakan. Po, kasi bunga po yan, no, ha? So, madalas mga kapatid ay ito ay babanggit natin pag may isang kapatid na sumablay, ay hindi niya nabantayan ang kanyang sarili. Ganun, di ba? Pero, time and again ay nawawala yung ating kagalakan sa pagpilito. Alam niyo ba na mahigpit na binibigyan diin ng banal na kasulatan? Serve the Lord. Kapatid? At alam niya ng kaaway, nandyan ang ating strength. Ang kaligtasan din niya na mananakaw sa atin, kasi yan permanente. Pero yung kagalakan, katulad ng awiting kanina, God my joy. Kasi it lies, maaaring it can be lost. Ang ano dito, ang subtle dito, yung ma-deceive ka. Hindi mo alam bakit ka nang hihina. Bakit nawawala yung galak mo? Kasi parang ito yung apoy o fuel na nag-e-energize sa'yo. Parang mag-lingkod sa Panginoon. Amen? Joy in Hebrew, tzedba, means gladness. Ano po? Ang historical background po kasi nito ng Nehemiah 8:10, ito yung panahon, no, historically, ang bansang Israel ay sinakop ng Babylonia, dinala sa doon, at 70 years silang inalipin. At dumating yung panahon na sila ay nagbalik na sa kanilang bayan sa Jerusalem sa pamumuno ni Governor Nehemiah. At kanilang nirepit yung po. At dumating doon sa punto, after na sila niligado ni Ezra, the priest, binasa po yung Torah sa salita ng Diyos. At dito po, sa puntong ito, nagkaroon ng revival. At doon na-realize ng mga Israeli kung paano naging ignorante sila sa salita ng Diyos, kung paano kanilang mga ninuno ay sumuway sa utusan ng kanilang Diyos. Nanangis sila, okay? Repentance and reconciliation took place. But, ito ang problema. Hindi sila makamupon. Alam niyo ba yun?
na minsan sa ating buhay siya, may pagkakataon na ikinonfess mo na yung kasalanan mo. Pero feeling mo, ano ka rin feeling, ano ka rin, yung bang guilty. Yan na siya. Hindi ka makabuo doon sa iyo. Makarap. Kaya sabi ni Nehemiah, teka muna. Meron tayong Jewish festival, Feast of the Trumpet. Holy. Holy ano to? Day to para sa Panginoon. Hayaan nyo na yan. Pinatawad na kayo ng Diyos. Move on na tayo. Paano natin lalabanan ang ating mga kalaban? Paano natin patuloy na i-rebuild yung mga temple na nawasak, yung gate, yung wall ng Jerusalem? Amen. Amen. Joy is our spiritual battle. Yan. O isipin mo na lang yung isang mamahaling gadget o sample na lobat. May gamit pa ba yan? Na. Lobat na di ba? Ay yung Kristyanong nalolobat. Yan ang problema yan. Satan is a subtle thief who drains it slowly through unnoticed habits. May mga maliliit na bagay na nagiging habit natin without us knowing na ayun, ginagamit niya siya at nananakaw yung joy na mayroon tayo. Eventually, nawawala na, dedrain tayo. Nawawala yung gladness natin kapag pinigod sa Diyos. Amen? Kung may 5, una yung tinatawag na ito, ang pinakapangunahing unconfessed sin. Ano? Well, sin is transgressions of the law. Okay? Wala namang Kristyano hindi nagkakasala. Amen? Kaya lamang ay huwag mong patagalin. Kaya may 1 John 1:9. No? Kapag nasisira yung ating fellowship sa ating Ama. Ano? Sabi nga dito sa Psalms 51, verse 12, ito sabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Ibig sabihin, yung joy of salvation yung nawawala. Amen? Sa New Testament naman, kahit cross-reference na sa 1 John chapter 1, yung fellowship. Okay, to illustrate, para sa isang mag-ama. Di ba? Pag nagkaroon ng problema, nasisira yung kanilang ayos na relasyon at nawawalan din ng gusto. Okay. Until i-confess natin ang ating kasalanan sa Panginoon. So Satan uses sin to breathe. Parang ano pala ako? Ano ba yung breathing daw? Itlog. Yan, 5 ng inahin ng ano. And multiply ka ng pinakara. I don't know, 21 days na bago mag-isa ito, ano, nakaroon na ng sisi. So Satan uses sin to breed shame and guilt, keeping us hiding from our ultimate source. Tulad ng mga ano, ng mga Israelita, hindi sila makamukha. Okay? Andun na yung ano, repentance and consent of place already. And yet, grabe yung pananangis nila, no? Mabuti na lang, may spiritual leader si Nehemiah. No? Ginising sila, teka muna, bukod na tayo. Hindi na ito pa. may time for everything, okay? Merong panahon para dyan. Okay? Pero may panahon, sabi na, rebuilding time. Ano? Sabi ni Nehemiah, awake! Lalabanan natin ang ating mga kalaban. Tapos na yung mga panahon na tayo ay naging suway sa Panginoon at ngayon, nagiging sunod na tayo. I-rebuild na natin ang mga temple na nawasak. Sa buhay natin ngayon, i-rebuild na natin. I'm of rebuilding na, mga kapatid. Amen? So, yeah. So, ang application dito is instantly confess our sins to God. Ibig sabihin mo lang patagalin. Kasi nariyan naman ang Holy Spirit, ipupunbik na naman yan. Huwag na natin i-justify pa. Hindi ako kasalanan siya. Pagturo mo sa kanya, 3 daliri na naturo din sa'yo,
Okay? So para matapos na yan, nasa dulo yan ng ating dila, kinonfess mo yan sa inyo. 1 John 1:9, tapos na yan. Ha? Eh, ang devil, he makes hard for us na i-confess natin yung, ay, alam mo. Kaya naman, uulit ka na naman. Kung ako sa'yo, wala talaga eh. Hindi mo kayang maging karapat-dapat na Krisyano. Ay, hayaan mo na. Alam mo, the best way dyan, mag-give ka na lang dyan. Magkakahan. Grabe, no? Ngayon, kapag kinonfess mo na yung kasalanan mo, doon pa yung may natitirap ang devil taking advantage. Sometimes, if you are not aware of mga ganitong legal things na hindi ka pa pinapatawad ng Diyos. Kailangan magtika ka. Kailangan magpartikan ka doon. Kailangan parusahan mo sarili mo. Ipakita mo talaga sa Diyos na ano. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? But if you confess our sin, He is faithful. Tapos na, di ba? To forgive us and to cleanse us from our unrighteousness. Kumpleto mo papatawad. Walang kondisyon. Aminin mo na. Di ba? Sumasang-ayon tayo, we are going with God na talagang na-violate yung kanyang focus. Kaya tayo nagpasala. Nasira ang ating fellowship sa katulad ng mga Israelitang panahon ni Nehemiah. Okay. Number 2, bagay, nagkamit ng kaaway upang nakawin ng ating kagalakan o kalakasan ay constant complaining. Doon sa Philippians, hindi ka natin ito eh. Ang nakasulat dito, hindi complaining, murmuring yung nakasulat o sa KJV. Na pagre-reklamo. Alam mo, ang pagre-reklamo ay opposite ng pagpapasalamat. Sabi ko nga sa inyo, napakaraming bagay ang maaari natin ipagpasalamat sa Panginoon. Even yung mga little things, no? Na kung wala ay hindi tayo magtutuwa. Philippians chapter 2 verse 14, ang sabi dito ay, ito, do all things, take note ha, do all things without murmurings and disputing. Ibig sabihin yan, kapag tayo kung ay nagsisimula ng nagreklamo, nagiging ungrateful na. Okay? At ito, complaining shifts our focus from God's goodness to our problem, breeding discontent. Ayun na, napopokus ka na. Pag ikaw nagre-reklamo, ang ibig sabihin, imbis na sana nakapokus ka doon sa mga mabubuting bagay o kabutihan ng Diyos sa buhay mo, napopokus ka na sa problema mo. At doon na nagsisimula yung parang itlog na, sabi ko nga yan, na napisa na, ayun na, nagkakaroon na ng discontent. Sa katunayan, kaya tayo nagre-reklamo kasi hindi tayo nakukontento. Amen. Amen? Ngayon, naka-cloud yung mga bagay na ang Diyos ay mabuti. Amen? Yung lang, gumising ka, may buhay at kalakas ka, malusog ka, wala kang karamdaman, nakakakain ka ng 3 beses sa loob ng isang araw. It's a great blessing. Amen? Hindi kailangan maging malaki ang pagpapala para maging thankful tayo. Bilangin mo ang pagpapala. Sabi ng kanta, di ba? Count your blessing, one by one. Isa-isahin mo. Baka kulangin ka ng panahon. Bago mo matapos bilangin ang kabutihan ng Diyos. Yung ilang beses kang niligtas ng Panginoon sa iyong karamdaman, yung ilang beses kang niligtas ng Diyos mula sa any vehicular accident, sa mga problema, binibigyan ka ng Diyos ng strength, okay, para mapagtagumpayan mo yan. Tapos magre-reklamo tayo. Magiging ungrateful tayo. So Satan uses grumbling to blind us to blessing, making us forget what God has done. Kita nyo na, ginagamit pala ni Satanas to. Kasi ninyo mga kapatid, habang tayo ay nagre-reklamo, sa ating isipan, merong parang apoy siya na may ginagapong ang diablo. Tingnan mo yun. Hini-entertain natin, lalong natitrigger yung galit natin. Diba?
Complain tayo ng complain. Yun. Hindi natin na makita na ang daming ginawang dakilang bagay ang Diyos sa buhay natin. Balikan ko ang kasi ang problema kasi na yan nga yung ang sakit natin minsan yung pagiging magiging. Kaya nga, ang gamot talaga dyan yung paalaala ng salita ng Diyos, di ba? O makalimutan mo na yung ibang bagay, pero yung kabutihan ng Diyos sa'yo, araw-araw, bilangin mo lagi. Kapag nagsisimula ka ng magreklamo, kapatid. Amen? So katulad dito sa Pilipia, binasa natin ang context nito. Ito ba yung tinutukoy dito ni Apostle Paul na hindi magkasundo si Euodia at si Syntyche. Hindi magkatulong kung dalawang kapatid na to. Ang pinagmula ayon sa aking pag-aaral, mga maliliit na bagay lamang, hindi makapagpasensya, hindi maparaan ng kapatid. Bago ng mga issue. Diba? Nawawala yung unity ng iglesia. Nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng mga misunderstanding. Nag-grieve ang banal ng Espiritu. It breaks the heart of God. Amen? Amen. So, ang ating application, taro dito, shift from grumbling to gratitude. Give thankful always. Sabi nga sa Philippians chapter 5 verse 18, everything, give thanks. Ang sabi, for it is the will of God concerning you. Kung ikaw naman ay prayerful na Kristiyano, at ano man yung dumating sa buhay mo, you should give thankful to God. Ibig sabihin, kalooban na ng Diyos yan, hindi binigay yung hinihingi mo sa ngayon. Maging positibo tayo. Kasi pinag-pray mo na yan eh. Kung anong mangyari, guided ka na. Ibig sabihin, harapin mo na yan. Nandiyan ang sustenance ng Panginoon. Amen? Huwag na tayo magreklamo pa. Minsan namimili tayo ng, for example, sa mga trabaho, sa paaralan, saan mang lugar. Namimili tayo ng mga lugar ng mga taong makakasama. Alam niyo ba na walang nagkataon sa buhay ng isang Kristiyano? All things work together. Lahat yan tinatahi-tahi. Kasi on purpose yan eh. Maaari yan yung paraan ng Diyos para build up yung mga Christian character natin. Pagiging pasensyoso, gano'n na. Pagiging prayerful, di ba gano'n? Pagiging humble. Turuan na minsan, unbeliever pa gagamitin ng Diyos to teach our hard lessons. Amen. Ano daw? Paano yung tayo ng Diyos? Para papababain tayo. Diba kasi ang school of experience, hindi yan natututunan sa seminary. Natututunan niya sa pang-araw-araw na pamumuhay. You walk with God every day. Amen. Okay. Number 3. Bagay na ginagamit ni Satan. Of course, he is the tip. Yung tinatawag na worry. Ito na taga-bilaman. Diba? Sariwa pa. Daming memory. Diba? Isa sa mga ginagamit ng away ng worry. Alam niyo ba, isa sa mga kautusan ng Diyos, pinakamahirap sundin yung wag kang mag-alala. Hindi ba iwasan? Dahil ang buhay natin punong-puno ng problema, punong-puno ng cares, at ang pagkagamit doon sa Pilipinas, di ba? Yung sobrang pagmamalasakit mo, magsama sa trabaho, sa mga anak mo, di ba? To the point na nag-aalala ka na. Nag-o-overthink ka na. Ang ganda ng ginamit kong illustration kagabi, naalala ko lang eh. Yung parang Dead Sea. Kaya tinawag ng Dead Sea yun eh. Kasi lahat ng tubig na umaagol, pagpunta mo sa Dead Sea, dead end. Sabi wala nang nalabasan. Nagiging parang Dead Sea. Hanggap tayo ng hanggap, ini-entertain natin yung problema. Focus tayo. Napupuno yung ating puso. No? Sabi ni Christ, kung ano man yung lumalabas sa ating bibig, yun ang laman ng ating bibig. Tama! Napuno ka na ng envy, pinagharian ka na. Sabi ng Diyos, pagharian ka ng kanyang katuwiran. Pagtitiwala sa Diyos. Nangyari, napuno ka na ng envy, napuno ka na ng galit. Ano pa? Minute. Kaya malalaman mo kapag may discerning spirit ka, kahit kapwa mo Krisyano, ano ba naman?
malabas ka rin. Laging galit yan. Ay, naku. Push ka ng ano kapatid. Envy or ano ba yan? Greed. Yeah. Okay? So worry assumes tomorrow's burdens today, paralyzing faith like the spiritual orphan. Kita nyo na? Kagabi, naalala ko lang yung point ko. Unang tinatamaan kapag tayo nag-aalala, yung dependency natin sa Diyos. Amen? Kasi sa halip na Diyos, sa Diyos mo ikaw, focus ka doon sa problema mo. Parang ang dating sa'yo ngayon, mas malaki yung problema mo kaysa sa Diyos mo. Ito ba yun? Nabanggit ko rin kagabi na kasi may tatlong tenses yan, di ba? Yung past, depression. Yung present, stress. Yung future, anxiety. Ngayon, hindi maiwasan, isipin natin ang bukas. And we are preparing for tomorrow. Meron tayong mga dreams para sa ating anak, someday, o mga liliit na bagay, at nag-overthink tayo. Gulat doon. At hindi maiwasan mga kapatid, yung mga anxious na tayo. Na-overburden na. Kasi parang ang tendency, tanggap pa ng tanggap. Nasabi ng Panginoon, ibigay mo yan sa akin. Ito 1 Peter 5:7, nasabi, ipagkatiwala niyo sa akin ang lahat, even yung maliliit. Huwag mong sabihin sa akin, kaya mo na yung maliliit. Ito lahat, kasi ang ang pinagmumula ng malalaking bagay maliliit. Amen. Pag nagkaroon ka ng mismanagement dyan sa buhay mo, naiipon yan. Pag naipon yan, malaki rin. Malaki. Ano yan? Anxiety yan. Alam mo, isa sa mga prinsipyo at karanasan sa buhay, na pag meron akong isang bagay na ginagawa, opposite kami ng misis ko, ako, hindi ko yan iiwan kasi ko muna tapos siya. Alam niyo kung bakit? Ito, base na sa karanasan. Pag may mga tinatawag tayong eventualities sa buhay, mga bagay na hindi mo inaasahan. Pag dumating yan, wala ka ng panahon para doon sa unfinished businessman yan o workman. Kaya ang best advice dyan, one at a time. Tapusin mo muna to bago ka lumipat sa pinagkawain. Bigyan mo ng sistema ang buhay mo. Kasi pag disorganized tayo, dyan tayo na nagkakatawa tayo ng kapayapaan. Ang hirap, nawawala yung focus mo kasi parang naka-strangle ka na Parang taong sinakal ka na siniisip ko, yung yung bang gano'n alam mo na ba yun? Stress ka na. Hindi mo muna, dami ko ng gano'n, na ba naman buhay ito? Hindi mo alam kung nauunahin bakit. Kasi nagkasabay-sabay na sila. Huwag mo nisisisi sa Panginoon ng mismanagement mo yan. One at a time lang. Kung ano yung magagawa, tingnan mo yung oras mo. Ano ba yung priority yan? Papasok ang priority. Mas mabuting bagay. Pare lahat yan, mahalaga yan. Ito kailangan, urgent. Kung siya may urgent. Alam ba sa trabaho, di ba kayo may proyekto, di ba? Kung sinabi ng boss nyo, ito urgent. Tutukan mo yun. Diba? So yung worry, Satan uses anxiety to choke out the word, yung salita ng Diyos. Diba gano'n naman yun? Subukan mo habang kumakain, kasakalin mo yung hindi ko. Makakapasok na yung pagkain hindi. Ganun tayo, yung salita ng Diyos, hindi na natin maksyon. Barado na Barado ka ng anxiety. Ang utak mo, punong-puno na ng pag-aalala. Wala ka na rin kalakasan. Bakit? The joy of the Lord is our strength. Nanakaw ni Satanas, hindi mo napansin. Dahil sa worry. Amen? So, stopping us from enjoying present blessing. Ano ang intention ng Diyos? Kaya binigay sa atin yung joy for us to enjoy. No? Si Samson, si Samson na walang kalakasan niya. Diba? Ang kalakasan talaga natin ay yung presensya ng Panginoon. Yung
Yung joy na bunga ng banal na Espiritu, okay? At ito ay isang responsibilidad natin bilang isang Kristiyano na ingatan. Ang kaligtasan natin, ang Diyos nag-iingat yan. Amen? Amen. Nakadepende yan sa kanyang katapatan. Pero bilang isang Kristiyano, kaya nga ito pinangangaral, di ba? Guard my truth. Bakit? Implies merong magnanakaw. Sabi ng banal na kasunod si Satanas. Sinabi na ng Panginoon, the thief cometh. Ano sabi na? To steal, to destroy, and to kill. Wala kaya natin ang ating mga sarili. Napakahusay ni Satanas pag hindi mga kapatid. Nagsisimula ang lahat ng bagay sa kapitid. Hindi na bata. Kaya bago ka maging anxious, mga little things muna yan na iiipon yan. Kakaroon ng response. Ending na sometimes, we are not aware na nandiyan pala si Satanas, opportunist siya, if yan, okay. So, gagamit siya ng mga bagay, katulad nito, worry. O, di mo, pag hindi mo pinantayan sa sarili mo, diyan siya, justify mo, hindi, kasi kailangan mo planuhin yun. Okay? At ganito ba, hindi mo napapansin, unting-unting ano na. Meron ng may ini-insert ng negative to ng job. Paano kung ganito? Ano? Yung ganun pa. Ano? Yung ganun pa. Stress ka na. Nalaman niya na kaagad. Ha? Yung joy. Meron ka. Yung strength mo nakuha. Ano ka ngayon, pag wala ka strength test ka na. Weak ka na. Mas vulnerable ka ngayon sa mga susunod niya pang atake sa iyo. Ngayon, nagtataka ka, bakit ako nang hina yung ating church? May tanong ako sa iyo. Ikaw ba mareklamo? Oh. Ikaw ba, dinajustify mo ba ang kasalanan mo sa Panginoon? Ikaw ba nag-aalala? Alam niyo mga kapatid. Ito maging observant kayo sa inyong buhay. Balikan ninyo ang nakaraan. Yung bang mga bagay na pinag-aalala niyo, nangyari ba? Usually, yung mga bagay na pinag-aalala natin, hindi po talaga nangyayari. Amen. Minsan lang siya, bunga ng ating mga imahinasyon. Kasi the devil himself, nakakapag-input siya ng negative. Tayo naman, unaware, i-entertain natin. So, ako lang nag-type. Hi. So, dito sa Matthew, itong binigay na alam nyo, itong Matthew 6:25, 34, na-preach na ito one time, brother Mac. Ang context talaga is antidote to anxiety. Anxiety ito. Okay? Ngayon, kahit na ipinanalangin mo na sa Diyos na ibigay niya sa iyo yung mga basic necessities of life, pero hindi pa rin na ibibigay ng Panginoon. Okay, nandoon na, nag-work ka na, pero kulang-kulang ka pa rin. Bakit? Meron kasi divine order ng Panginoon. Diba? Out of our, marami tayong top priorities sa buhay. Ang divine order ng Diyos, number 1, seek it first. Ang sabi doon, kaharian may hari. Okay? Kasi yan ang pinoportray ni Matthew. Dapat pagharian ka ng katuwiran. Hindi ka dapat pagharian ng takot, hindi ka dapat pagharian ng greed, ng envy. Nandun kasi ang righteousness ng Diyos sa pagtitiwala mo. Siya ang pagtitiwala sa iyo. Yun ang divine order. Bago niya ibigay yung mga basic necessities ng buhay mo. Minsan talagang kulang lang tayo sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ganun yun Pag hindi mo inuna ang Diyos, kahit nagtatrabaho, panunwala ka sa akin, magkukulang-kulang ka dyan. Kayod ka naman ng kayod. Tawag yung financial insufficiency. Bakit? Kung kaya naman pala natin mag-isa, hindi na sana sinabi ng Diyos na unang ating unahin siya. Sapagkat may pangako pagkatapos ng utos. And all these things shall be added unto you. Pero maling ba ang Diyos? Yan nga hindi niya kayang gawin Ang Diyos ba natin is almighty?
Is He able to bring to pass what He has promised? Hindi lang siya Diyos natin. Heavenly Father natin siya. Pangangailangan ng anak, meron bang tatay? Humihingi ng tinapay yung anak mo, bibigay mo ba to? Sige nga, ikaw mag-isip. Yung mga ibon, no? Tignan nyo, ang less creature ito. Yung ibon, mga uwak. Sa Israel, pinakamababang uri ng ibon, di nila kinakain yan. Maruming ibon yan. Tinataklo ng mga Israel, pero pinakakain ng Diyos. Pinagmamalasakitan ng Diyos. Ayun pa. O yung mga dilis, yung mga liryo sa para. Sandali lang mabuhay. Sa Israel, maraming liryo. Sandali lang yan ang buhay yan. Ang ganda ng bulaklak yan. Pero ilang araw lang tumatagal, mamamatay ng liryo. Pero din naman ng Diyos. Anong ibig sabihin? Pinagmamalasakitan ng Diyos, even the least creature. Ikaw pa, na nilikha yung sa wangis at kalarawan ng Diyos, na ibinigay pa niya kanyang bugtong na anak, ay pinako sa krus, the coolest. Diba? Bitay sa kasaysayan. So, anong issue doon? Issue kasi ito yung yung disbelief. Hindi ka naniniwala. Nagiging mahirap ang isang bagay pag hindi tayo naniniwala. Dahil ba hindi natin nakikita ang pagkilos ng kamay ng Diyos? Ha? Hindi naman natin pwedeng sabihin, hindi. Kaya naman ako nagkaroon ng ganito kasi unang-una, dahil talagang nagsisikap. In a way, pagsisikap. Pero alam niyo ba, lahat ng strength, ng wisdom, courage, galing sa Diyos. In fact, ang prinsipyo niya, lahat ng bagay galing sa Diyos. Ano man. Ano sabi ni Job? Pumasok ko sa sanlibutan nito, butubad ako Paglabas ko, butubad din ba ako? Siyempre. Nakita niyo na? Ano mang mayroon tayo, galing sa Diyos yan. Amen? Mahalaga na habang tayong nangangarap, kasama natin ang Diyos. Life is what we make it. Nandoon ang pagkabay ng Panginoon. Amen? So stop controlling the future. Prioritize God's kingdom and righteousness first. Yan ang dapat priority ng isang Christian. Okay. Pang-apat na bagay na ginagamit ng ating kaaway upang nakawin ang ating kagalakan at kalakasan ay comparison. Galatian, karanasan nyo na bang i-compare ang inyong sarili sa iba? O hindi mo ibasa? Sometimes, may maganda tayong term na ginagawa, hindi, pastor, nag-aspire lang ako. Di ba? Pero, totoo lang, minsan naiingit na tayo. Gusto rin natin kasi yung naging tulad din nila. Katingin natin, okay sila. Sana, yung mga generation term kayo, say, sana all. O sana all. 6:4. But let every man prove his own work, and let then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Nakita nyo na yun. Hindi ginamit yung salitang word for word na kumpara. But it implies. Dapat kasi ang dapat maging standard natin, yung standard ng Diyos. No, gawin mo, ibigay mo yung best mo sa ginagawa mo without comparing yourself to others. Bakit? Isa yan, kasi yung pagpo-compare, isa yan sa mga bagay na ginagamit ni Satanas upang nakawin sa iyo ang iyong kagalakan at kalakasan without you knowing. Kapatid, di ba? Ito is spiritually speaking. Amen? So, comparison kills joy, leading to ugly pride or bitter envy regarding our progress. Tingnan nyo na. Pinapatay na yung ano. Kasi, pag kinukumpare, ito kasi ang tanong, alamin nga natin, bakit pa natin kinukumpare ang sarili natin sa iba? Ito ba ay tanda na hindi tayo nasisiyahan sa anumang bagay na tayo ngayon? Di ba dapat we should be thankful of the Lord? Baka malang araw, nihanda na tayo ng Diyos para doon. Baka hindi pa time para tanggapin natin ang pagpapala sa ngayon. Baka maging mayabang lang tayo o ano, di ba?
O baka hindi makabuti para sa atin. Kaya nga, it's a matter of trust pa rin sa ating Panginoon. Na marahil, hindi niya pa binibigay itong bagay na ito na yung hinihingi, hindi pa kahanda. And you are in the process of yung tinitrain ka pa ng Diyos. Mga Christian value ba? Magiging mapagpapit ka ba? Maging prayerful? Maging kontento sa buhay? Mga ganun ba? Amen? So yun, no? Satan uses it to make us resent God's timing and placement for our lives. Ayan, minsan naiinip tayo, focus natin yung issue. Hindi na ka mapaghintay eh. Ibig sabihin nyo, hindi ka naniniwala. Kung nilagay ka man ng Diyos sa sitwasyon na yan, relax ka lang. Hindi ka iniiwan ni papabayaan ng Panginoon. Maraming yung tinutulog siya sa'yo. Ikaw muna ang ginagamot ng Panginoon. Mga kailangan maging pasensyoso. Mga kailangan maging prayerful muna, maging kontento. At gagamitin ng Diyos yan kapag ikaw ay handa na sa ministry. May mga taong may encounter na kapwa mo mananampalataya na gano'n din ang pinagdala. Katulad ng pinagdala, makakapag-minister ka sa kanya. At sasabi mo sa Moses, ganyan din ako dito. God taught me a lesson in a heart. Ano ba yun? Ito yan. Kailangan matuto kang kapatid. Matuto kang lumuhod, mananangin na lahat ng resources na ngayon mula sa Lord. Para si Lord ang magtuloy ng isa. Para ang biyaya ng Diyos lumitaw, lumutang. At sa ganun parang magiging pagpapala ka sa iba. Dahil kung titig nilang obserbahan nilang buhay, hindi mo na talaga kaya, pero nakaya mo pa. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? So ginagamit ng Diyos ng yan, sa Satanas siya na para bang ang Diyos nawala sa timing, nahuli na ang Diyos, no? Ang Diyos, hindi naman, it's never late, it's never ahead of time. Perfecto ang kanyang orasan. Ang problema kasi wala sa Diyos, ang problema nasa sa atin eh. Mainipin kasi tayo. Kaya napagkakamala na, Lord, ang bagay ko, wala na, Lord. Wala na. Ganun ka eh. Diba? Connect ka ng Diyos sa Kanya, no? Ba? Nalagay ka tayo sa posisyon dito. Natutuwa ako, ang dami na promoted dito. Alam niyo ba, ang promotion nagmumula sa ito. Kung nilagay ka ng Diyos, nalagay ka sa posisyon, hindi nagkakawin yan. It is a big responsibility, yes. Pero kung ang Panginoon, ang dapat may faith tayo, kaya ka nilagay ng Diyos, i-qualify ka na ng Diyos. Ang inaasahan, ang hinihingi lang sa atin ng Diyos, huwag tayong mga nalito. Na ang Diyos ang nagbigay sa inan. Anong ibig ko sabihin? Huwag natin yung responsibilidad natin sa Panginoon, huwag natin kakaligtaan. Kasi hindi naman tayo nabubuhay para dyan. Yan lang ay source natin. No? Para kang kumakain, hindi ka nabubuhay para kumain ka para mabuhay. Amen. Magkaiba yun eh. Maling pagka-priority. So, huwag mo ilalagay sa uli ang Panginoon, ano? Kasi huwag natin, yan ang sakit natin, talaga malilimutin tayo, kaya makalalahan tayo pa time to time. So, dito sa ating binasa, Galatians 6, the Galatians compared themselves reading and I am better than him mentality. Ganyan tayo. Nagbigay tayo sa kanya. Yun lang. Sinabi ng banal na kasulatan, ang gawin mo is ang Diyos. Sabi ko, naibigay mo na, nasiyahan ka na sa igawa mo, naibigay mo na ang best mo. Masaya ka na doon. Hindi yung titignan mo, tingnan mo sa lahat ng niya, pinakamagaling yung akin eh. Kasi mas mabuti ako kaysa sa kanya. Yun lang. Hindi, yung ministry ko talaga, mas magandang nagtuturo kaysa sa music. O, diba, ganun. Hindi, pare-pareho yan sa Diyos. Ha? Oo. Bakit ba kasi ino-compare natin ang ating sarili sa iba? Okay. So, yun ang ating application para dyan. Run your race, be content with what you have. Yun ang problema. Di ba?
Walang kasiyahan. Be content with what you have. Sabi doon. Hebrew 13:5, ano sabi ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake. Yun naman pala eh. Sinabi pala naman ng Diyos eh, di ka iwan ni pababayaan eh. Minsan kasi parang mas marunong ka tayo sa Panginoon. Lord, hindi mo alam kung ano yung makapagpapasya sa akin eh. Wow! Kala mo lang yun. Kaya nga hindi binibigay ng Diyos yun sa'yo, magiging malungkot ka doon. Kala mo lang. Nakukuha ninyo? Oo. Kasi kung naniniwala ka ang Diyos mo makapangyarihan sa lahat, may poor knowledge ka. Alam niya na, anak, kung pinigay ko sa ito pa ang magiging sanhi ng pagtayo mo sa akin. Kaya wag na lang. Hindi naman pwede kasi audibly kung nasa langit, oy, brother, sister, alam mo, hindi ko bibigay mo na sa'yo kasi ganito, kakaliwanag ang Diyos sa'yo. Hindi sa mga tanong kayo. Ito na, binigay niya na. Ang kanyang written word. All you have to do is to search. I-search natin. Kaya yun itong ginagamit ng kaaway mo sa atin. Kasi Satanas upang nakawin without us knowing. Very subtle ko, no, ha? Yung joy, walang iba, magamit ka lang siya. Okay, pang-lima, bitterness. Nagamit ang kaaway. Ano ba yung bitterness? Ano ba? Uwi display. Kumain ka na ba ng palaya? Anong nasa? Bitter? Pait, di ba? Yung isang meron tayong mamapait. Nasa buhay na... Pero, doon sa... Basahin natin 4:26 ng Ephesians. Ano sabi doon? Let be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Sabi mo ba masama daw mag-aari? Hindi ha. Be ye angry, sabi nga eh. Kasi meron tinatawag na righteous anger. Katulad ng ginawa natin sa Yesu Cristo. Doon sa temple, tinawag niya yung mga hari doon. Nagbibili nagbebenta ng tao doon, mga hayop, okay, yung mga meron challengers. Bakit? Kasi mali yung gamit nila ng templo. Bahay sa bayan, hindi yung bahay pamilihan. May authority ang Diyos. Di ba? Ay, dalanginan to. Ginawa yung bahay pamilihan. Pero kasi itong ang bitterness kasi is fermented anger that eats the soul and creates an emotional prison. Ano sabi doon sa Ephesus, nasabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, magalit kayo, pero huwag lubugan ng araw ng pagkagalit. Anong ibig sabihin nun? Figurative, ano? Kasi tumingin kayo sa sunset. Diba? Pag nag-sunset na, ano susunod? Sunrise, diba? Ibig sabihin, huwag mo nang ikim-kimin. Hindi ba iwasan magalit? Kasi ganito kaya, alamin natin, ba't ba tayo nagagalit? Kasi hindi natin nagustuhan. Meron tayong hindi nagustuhan sa ginawa nun. Siyempre, tao naman ang gumagawa, hindi naman yung bagay. Meron tayong hindi nagustuhan sa ginawa ng tao. Nagagalit tayo sa kanya. Diba? Ngayon, kinintin mo na, ibig sabihin ko, nabot na ng kinabukasan, nabot na ng sandi, nabot na ng samba, nabot na ng sandi. Galit ka pa rin. At may narinig tayo ganyan, ay, ito, dadaling ko ka buhay. Wow. Grabe, nadali ang gamuhay. Alam mo, sino unang-unang magsasabi niya? Inilis mo na yan kay Lord, di ba? Balik ka. Ito kasi ang ang authority ng buhay natin. Kung yung authority ng buhay mo ang Biblia, ano sabi, vengeance is mine, saith the Lord. Ano sabi ng Panginoon? In effect, relax ka lang. Bakit? Kasi ako gaganto para sa'yo. Akin yun eh. Huwag kang manghas na ilagay sa iyong palad ng justice. Ang Panginoon ang relax ka lang. Pag ang Panginoon ang gumante, talagang iindahin ng may katawan. At sisisiyan ka talaga. Amen. Amen. So bitterness yan ang ginagamit ng kaaway. At kinukulong tayo nito sa isang kaulan, di tayo makatagmakaw. Ang hirap pag meron kang forgiving spirit. Ang bigat ng iyong damdamin. Para kang nakakulong may emotion na di ba? Nakita ka, ibon ito, nakakulong. Yun.
Ewan ko kung gusto niya lumaya, pero kasi lumaki na siya sa kulungan, yun na yung mundo niya, eh, no, ha? Hindi niya alam nakakulong siya, eh. Sa doon ang mundo niya, ewan ko kung binuksan ko yan, ano yung mangyayari. Ano yung reaction, imagine niyo, yung unang magkakatang buksan yung pintuan. O, yan na. The world is free for you to fly. Okay, ano gagawin mo ngayon? Ang ibig sabihin mga kapatid, masarap maging malaya. Huwag natin hayaan ng aaway na nakawin ang ating kagalakan. Sapagkat naruroon sa ating kagalakan sa Panginoon ang ating kagalakan. No? Sa pamamagitan ng itong bitterness. Don't let our heart feel embittered. I-release natin yun sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ng mundo. Sabi naman yan, naniniwala ka ba sinabi Almighty yung Diyos natin? O yun naman pala eh. I-release mo na yan. Ang sarap maging malaya ng kapatid. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa bitter heart. Okay? So, Satan uses it to gain a foothold, lacking the flow. That's crazy. Yan, foothold dyan. Parang yan ang pintuan nito, pa ito. I-imagine, sasara ko ganyan. Ganyan. Nakasulat yung bitterness. Okay, parang binubuksan ko na. Pinasabi mo sa tao, pasok ka na sa buhay ko, bitterness. Dapat aware tayo dyan. Kapag, hindi maiwasan tayo magalit. Pero huwag nang lulubugan ng akaw. Kasi papasahin yung konteksto, sinasabi ni Paul, wag, binibigyan mo ng pintuan. Ang kaaway. Pinapapasok, kumakatok na yan, without ano sa ano mo. Huwag mo makapasok. Amen? Okay. Sabi nga doon sa ating Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Huwag mo daw dudulutan ng lungkot ang Espiritu. Kung itutuloy ko ang basa ha, ito, let all bitterness and wrath, have you heard that? Be put away from you. May papalay si Pablo. Bitterness. It has to do with unforgiving spirit. Lahat tayo nakakaranas ng injustice sa ating buhay one way or the other. Amen. Given na yan di ba? That's life. Yan ang reality. Pero ang babala ni Pablo, meron kasi nga yan may boundary. Huwag mong hayaan. Kasi huwag mong pipin-pinin. Di ba? Ibigay mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, nasaktan ka. May injustices na nangyari, Lord. Pero manungkot ka. Sabi ito, comfort mo. Isang kapag Lord. May gagamitin mga tao ng Diyos. Panginoon mo. Diba? Isang job ko, sabi, hindi ko na pahal. Ganyan, ay galit sa'yo. Kung ano-anong may ilalagay sa tok-tok natin yan Kaya sabi, na-entertain mo. Ano, kahit nagalit ako, magtalit ako. Hindi gano'n. Hindi mo alam, tinukulong ka na niya, binubuksan mo na yung pintuan, papasok na, magkakaroon ng cold dyan. Alam mo siyang tao ng forgiving spirit, magagalitin niya. Maiksi ang pasensya niya. Kasi may pinagdadaan na. Diba? Okay. Ang huli, neglecting God. Doon sa Psalms, ano ba yung neglecting God? Kasi ang Diyos, di naman tayo pinapabayaan di ba? Tayo naman kasi nagpapabaya sa Diyos. So ano bang ibig sabihin nitong neglecting God? Dito sa Psalms, babasahin muna natin. 16, Verse 11. Sabi dito, Thou wilt show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. So gusto ko bigyan ng papansin yung in Thy presence is fullness of joy. Okay. Kung ikaw ay nasa presence, kailan yung ba yung panahon na tayo lagi nasa presensya ng Panginoon? Di ba pag tayo nasa gawain ng Diyos, tanda natin, joy is a byproduct of intimacy. No? Pag tayo ay malapit sa ating Panginoon, intimate ang ating relasyon. Ibig sabihin, personally, kilala natin ang Panginoon, alam natin kung paano siya kumitigo sa ating buhay, ay napupuspos tayo ng banal na Espiritu
At isa sa siyam na bunga ng banal na espiritu, itong kagalakan. Ito yung tunay na kagalakan. Diba? Iba kasi yung happiness sa joy. Ang happiness yung from without yan eh. I mean, pag meron ba, the birthday, happiness is from outside, nare-receive mo yan. Pero ang joy, galing yan sa loob. Galing sa ano yan. Lumalabas. Puspos ka ng banal na espiritu. Iba yung ano mo, iba yung energy mo. Ibang iba. Nakakahawa din yan eh. Puspos ka ng banal na espiritu. Iba ka maglingkod sa banal, may gladness. Dira, no? Yan. So, neglecting fellowship causes joy to to evaporate. Yeah. Fellowship, napakahalaga. Pag sinabing presensya, I don't find reason na hindi po pwede na maging intimate ang ating relasyon sa Diyos nang wala tayong fellowship. Kaya Amen. sa akin, mga nagtatrabaho, malagang maghanap buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para may trabaho ng magtrabaho. Amen. Nilikha tayo ng Diyos, primarily is to worship and serve Him. Ano ibig ko sabihin, walang Kristiyano na nagsisi at sinabi niya na naging malungkot siya sa kanyang pagiging Kristo. Sapagkat ang joy ay nagmumula sa ating intimacy with God. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na huwag natin papabayaan ang pagtitipon. Amen? Kasi when we come together, ay meron tayong tinatawag na fellowship. At ito ay ginagamit ng Diyos para sa bawat isa sa atin na manatili tayo sa Espiritu. Amen. Napansin niyo ba sa isang bank? No? Meron silang Sa isang meron silang natawag na qualifier. Kasi ninyo yung isang yung isang kahoy na may bata. Pag iniwalay mo yun doon sa ako, di ba okay? Likewise, pag nawala tayo sa fellowship, ito parang apoy na nagsusustain tayo para manatili tayong masigla. Kasi hindi naman iutos ng Panginoon ito, huwag yung paligidtaan ng pagtitipon. Ito ay para, hindi sa Diyos, hindi para sa Diyos. Ikapuputi natin. Amen? Yan. So para tayong, din yan, sabay, yung ginamit ng chapter 50, kasi ang context nun is truth-bearing, at doon yung analogy na nilalarawan ng Panginoon na siya yung puno, tayo yung mga sanga. Ang isang sanga, hindi pwede siya may walay sa puno, hindi siya mamunod. The keyword doon is abiding. Amen? Amen. Manatili tayo sa puno kay Kristo para tayo ang magtikupa. And remember, isa sa siyam na bunga ng banal na Espiritu ang kagalakan. At sabi ni Nehemiah sa ating text, 8:10c, the joy of the Lord is your strength. At dahil yan ang strength natin, alam ng tampay, nandyan ang lakas mo para kasi sa akin. Para tayo ay mag-ingat, ay nakawin na yun. At walang magnanakaw na magpapaalam sa iyo para nakawin na isang magandang baso na yun. Nakuha natin. Kaya nga, it is a subtle, quietly, the devil himself is stealing, yung mga valuable thing na may tayo. Walang iba yung ating joy. It can be lost. Salvation cannot be lost. Ligado yan ang Diyos. Pero ito, bantayan natin. Ganda ng natana, guard my heart. Itong tema ko naman, guard my joy. It implies, it can be lost. At sabi ng Jesus, the devil is the thief, stealing our joy. Kaya, ano tayo? Be vigilant. Be watchful. Kapag mayroon na kayong ganyan,
nararanasan. Magiging babalikan ko lang mga kapatid, ng ating mga pag tayo ay, well, hindi maiwasan magkasala, huwag mo na patagalin, confess mo na. At saka yung pag tayo nagre-reklamo na, nag-aalala na, o kinukumpir na natin yung sarili natin sa iba, nakaka-experience na tayo ng bitterness, ayun, ninineglect na natin yung gawain ng Panginoon, aba, ano na tayo dyan, gulay-gulay na. Ibig sabihin, meron ng may trap ng kaabangan ng ating Panginoon. Ang intention ng trap na is para nakawin yung nakasam. Alam niya nandun sa joy. Alam niya. Kasi, 12 verse ang jump ko sa Bible. Alam niya yung Jeremiah 8:10. The joy of the Lord is your strength. Kaya pantayin mo yung what responsibilidad mo ibibigay sa Diyos ko. Ibinigay sa atin yung responsibilidad na maging mapagpapatay natin. Kasi ang magnanakaw, ano yan eh, hindi, walang oras yan. Magugulat ka na lang, biglang may mga ano sa'yo, di ba? Tao din, din mga circumstances. Okay, so it means keeping our joy requires active spiritual maintenance to retain our strength. Kaya mga kapatid, babalik ako doon, be sober and vigilant. Our adversary, the devil, comes to steal, kill, and destroy. May warning. At pansinin niyo ito. A thief can only steal from an unguarded house. Sino ba ang mananakaw? Di ba yung bahay na walang lantaw? Amen? Ano ibig sabihin? Bantayan mo sa pilo mo. Huwag mong inasa sa kapat ko siya. Huwag mong inasa ang pastor. Responsibilidad mo. Huwag mo kaya mag-ipisarap yung buhay mo dahil naging papaya, naging ano tayo. Papaya tayo sa buhay spiritual. So, look your heart today through discipline, and fellowship. Yan po, mensahe ng Diyos sa atin. At ang haling ito, magkakaroon din ng greatest glory. Amen.